Hello guys, dito ako ngayon sa shop. Bali, mag-prepare ako ng para mamayang tanghali. O, time check. It's alas 9. 5 minutes, 9:05. So, samahan niyo ako, mag-prepare ako ng para mamaya. Okay? Ayan, bali, magluto ako ng rice, tapos gawa ng spring rolls. Yan, beef spring rolls. Yan guys, itong rice cooker namin dito. So, okay guys, bali ito na yung preparation natin. Nakasalang na rin ako ng kanin. Okay, diyan ko na lang ilagay guys yung cellphone. Wala akong ibang malagyan. So yan. Ito siya guys, bali bite size lang rin itong ginagawa kong spring rolls. Yan siya guys. Oh. Yan. Oh. Yan. Beef spring rolls yan siya guys. Dito na rin kami pala kanina, kahapon, nandito na rin kami. Nag-prepare kami ng ano ito? Kasi dumating yung mga orders namin. Sort out namin yun. Yan, parang 1 week preparation. Kaya yan, kali ito na yung mga dapat fresh pag ginagawa kasi. Yung mga dry, okay lang yung mga dry, pwede yun i-prepare ng medyo maaga. So mamaya ito, may magkatok na naman ito kasi may delivery pa rin kami mamaya guys. Nag-order pa rin ako ng yung mga dry goods natin. So mamaya, pag uwi ko mamaya, sigurado ako nakaabang na rin yun si Dodong Robin guys. Yung alaga nating Robin bird. Nakaabang na rin yun siya. Kasi kanina pag alis ko paghatid ko sa bata, sa anak ko, sa school, nandoon na siya, nagpatuka na yung naglagay na ng pagkain yung anak ko sa labas. So, kumakain na siya habang paalis kami. So, for sure, maghintay yun siya sa pagbalik ko na naman. Bali, itong ginagawa ko guys, mabilis lang ito maubos. Kasi ang normally kasi yung mga customer, pag may mag-order na isa at nakita nila, pag nag-serve, nakita nila na ganito, merong ganito, mag-order na rin sila lahat. Sides lang kasi ito. So, maubos na kaagad. Hindi na mag-abot ng Friday. Yung iba naman na naka-schedule lang ng yung treat lang sa kanila ba, yung pagkain nila. Ang iba, Thursday or Friday, pag naghanap ng ganito, wala na. Kaya paunahan. May customer kami dito guys na mamaya, pupunta talaga yun siya mamaya kasi alam niya na merong ganito. Kasi naranasan na niya na pag Friday, minsan wala na. Kasi hindi na ako gumagawa ulit. Kasi ito guys. Yung take time masyado pag gumagawa ng ganito.
Hindi ko ito, noon ginagawa ko ito na yung nakabukas na kami. Pero hindi kasi pwede na hinto-hintuan ko ang paggawa kasi itong wrapper niya pag matagal na sa nakababad, nasa air, magkapal siya guys, sunod pangit na siya i-roll. Magtigas siya ba dahil sa lamig. So pangit na siya i-roll, hindi na perfect yung pag-roll. Sunod pag niluluto mo, magbukas na siya. So sayang lang. Kaya dapat talaga, ganito ngayon, ginagawa ko na before mag-open. Guys, 60 pieces lang ito guys. Dali lang ito maubos. So after ito, pag natapos ko ito, so hakutin ko yung mga darating ngayon na mga dry goods. Sunod, balik na doon. Gawa na rin ako ng sauce namin para mamaya. Madali ako magbalik rin kasi gusto ko rin manood guys ng yung nangyayari ngayon dyan sa Pinas sa atin. Aming mga balibalita na maganda rin kung mapanood natin. Supporter din kami ni kay BP Sara ako. Kahit saan, taga saan ka guys, ako sa Davao man kami, so BP Sara talaga kami. So guys, medyo matagal-tagal talaga ito guys. Kailangan ng tiyaga pag gumagawa ng ganito. Matagal kong gawin guys. Sunod pag ibenta na mamaya or mga after 2 days, ubos na kagad. Mabilis lang maubos. Kahapon ang dami namin ginawa guys. Ang busy masyado ako kahapon guys. Hindi ako naka-video sa yung umaga lang na video ko ang kay Dudong Robin kahapon. Grabe, busy masyado ako na marami akong ginawa. Nagpunta kami ng town. Sunod pagkatapos ng town, namalengke ako, sunod yung anak ko may practice pa sila, medyo nagabihan na. Tapos yung van ko, yung gulong niya nakuan pa talaga, na puncture. Dinala ko pa sa talyer. Ang daming nangyari kagabi bago ako pagpahinga. So yan guys, so dapat target lang yung perfect lang yung
pagbunot mo ng kuan ba, ng karne, hindi pwede na sobra, hindi rin pwede na kulang. Well, hindi man talaga perfect, pero yung kailangan pag nakita nila parang yung magkapareho rin ang size. Kasi kung kulang naman siya guys, pangit naman tingnan. Kasi manipis siya. Pero kung yung tama-tama lang, bite size lang nga sinasabi tawag nila. Yan, ganyan lang guys. Yan. Yan. Bite size lang talaga. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman kayo sa channel na ito. Tsaka sa mga viewers pala natin guys, maraming salamat sa panunood. Na makuan rin tayo ba, masayahan tayo pag yung merong nanood mga 17. Normally 7 lang man, pero pag nakita ko na 17 na, saya rin tayo. May mga 17 viewers ako, ganyan. So, mamaya naman ulit guys, siguro i-continue ko na lang itong tatapusin ko na siguro dito itong video na ito. Kasi medyo matagal talaga itong ginagawa ko guys. Half an hour, more than half an hour ito na trabaho. Yan. I hope nakikita nyo rin habang kung anong mga pinagagawa ko dito. So, wala nang technique ito guys. Basta paglapag ng wrapper, lagyan mo ng karne, i-roll mo, isaraduhin mo ng tubig na maligamgam. Yan. Yun na yun. Spring roll na yun. Gusto ko nga guys makabili sana ng yung merong spring roll maker. May machine na sa China, spring roll maker. Yun ang maganda guys, kaya lang grabe mahal kasi masyado yun. Yung last time na pag 3 years ago pag check ko, gusto ko magbili ng ganun kasi parang 700 pounds siya. Sunod hindi pa kasama sa ano pa ito, sa Alibaba, 700 pounds siya, yata yun 850 ganun. Hindi pa kasama yung shipping niya kasi malaking machine yun eh. Mahal. Pero kung meron sanang ganun, madali lang ito siguro guys. Kasi yung pagtimpla mo na lang, baka kuan pa. Makabenta pa ako ng yung katulad ng mga kuan. Diyan sa binibilihan namin, merong mga benta sila na spring roll. Kaya lang hindi masarap yung timplada guys ba. Hindi katulad sa atin. Pag beef kasi, iba talaga ang beef na spring rolls guys. Kasi yung beef na mismong magpalasa. Hindi katulad ng chicken, kailangan sarapan talaga yung templada kasi hindi siya maglutang ba, hindi maglutang yung lasa ba. Pero itong beef kasi
masarap na kaagad siya, beef. Yung dahil beef siya. Yung binibenta nila dyan guys, mutton yun. Lamb. Masarap din. Parang ginawa nilang parang curry siya na lamb sa loob ng spring roll. Sunod may medyo spicy. Sarap din siya kung pang merienda. So perfect yung pagka-roll guys kasi nga machine yung ginagamit nila. Ito, pagkatapos nito, gawa na lang ako ng sauce para mamaya. Sauce para sa pansit mamaya. Sunod yun Hindi pa man rin nagdating yung guys. Hintayin ko pa rin yung delivery man. Kasi yung isa kahapon, yung nag-deliver naman kahapon guys, ito story ko. Kung nag-deliver naman, yung nag-deliver naman kahapon, aywan ko kung paano nangyari na nagputok yung isang sako ng kargamento namin. Sunod, dapat yun, dinala na niya balik sa sunod pinalitan niya ng bago. Ang problema, pinilit pa niya dito sa amin. Kaya medyo nainis ako. Sabi ko, kunin mo ito ulit. Kasi hindi pwede na yung palpak mo, ako pa ang magkarga, ako pa ang mag-suffer doon sa kapalpakan mo. Hindi pwede yun, diba? Kung ako kaya yun papunta sa kanila, kung meron kaya, parang halimbawa ako guys, may customer ako, sunod sabihin ko lang, kainin mo na lang kasi na mali ang pagkaluto ko or meron kasing problema sa pagkaluto ko. Pasensya ka na, kainin mo na lang. Pwede ba yun? Kung ikaw ang customer ko, papayag ka ba? Diba? Yung mga ganun guys ba? Tayo, honest tayo na niluluto natin ang mabuti yung mga pagkain nila. Pero pag sila ganun, parang siguro isip niya, okay lang ito sa kanila kasi mga man ito sila. Ewan ko anong nasa isip niya. Ganun rin yan guys, merong nangyari din doon. Yan kaya naghinto rin ako bali yung order ko, binawasan ko dyan sa kanila kasi yung oil nga guys, yung can of oil. Pag nagadating dito sa amin guys, pag dumating dito, yung, ewan ko, dati ng butas or nabubutas or anong ginagawa nila, bakit pagdating dito may leakage, yung mga ganun ba. So nag-complain ako, sabi ko, ingatan ninyo kung dahil sa pag-travel ninyo kaya nagkakaroon ng leakage, ingatan ninyo dapat kasi siyempre kargamento yan, bayad na namin yan. Yung mga 3-4 times na nangyari guys, naghinto na ako doon sa kanila magkuha. Doon ako nagkuha sa kabila. So doon sa kabila naman, sinabihan ko na naghinto ako nagkuha doon sa kabila kasi nga ganito ang problema. Sana hindi ganito yung mangyari rin sa inyo. Kasi kung ganito, maghinto rin ako. Meron pa mang isang tindahan dyan, doon ako magkuha sa kabila. So at least nagsabi sila hindi mangyari. Okay. Kaya naghinto ako dito sa isang kuan. Kung hindi ka kasi maging maldito dito guys, aywan ko kung bakit. Siguro kailangan rin firm ka sa kanila dito. Meron yung isa, yung isang box nakabukas na. Sunod sabi niya, ibenta ko na lang, kunin mo na ito, ibenta ko na lang ng kalahati ang presyo. Yung mga ganun guys ba, yung mga supervisor nila dyan. So parang sabi ko, hindi man namin ito kinakain, binibenta namin ito sa kalahi nyo rin. So hindi natin alam, baka na taihan na yan ng mga daga dyan sa loob ng kuan nila, bodega nila, mga ganun ba, or nagkamali na siguro sa pag habang nagatrabaho sila, pag alsa ng forklift ganyan, tinamaan, sunod nagputok, ang box pumutok ganyan, sunod ibenta sa atin ng mura. Pero hindi natin alam yun kung mga 3-4 days na pala nangyari yun. So naka-reserve,
yung mag-inventory na sila, kailangan ipalabas nila, yung mga ganun. Maraming problema rin dito guys pag may business ka. Sila yung mag-decide pa ng kung anong gusto ng ibenta mo, yung mga ganun. Sila ang nakaalam. Pero naman dyan isa, sabi niya, ito ang dapat ibenta mo kasi ito ang kuhan. Sabi ko, ikaw na lang pala magbenta. Diba? Kung magbukas ka ng tindahan mo, bakit turuan mo ako sa binibenta namin? Yung tao man ang kuhan. Sorry guys, maldito na ako dito. Hindi dapat ganito pala. Sige na guys, hanggang dito na lang. Sa next video na naman ulit. Bali, ito na yung natapusan natin guys. Pakita ko na sa inyo. Yan guys. Yan na yung natapusan natin na spring rolls. So, hindi pa yan. Meron pang kalahati pa lang yan. So, hanggang doon na lang. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Pinalitan ko pala yung pangalan ng TV guys ngayon. Blink TV tayo ngayon. Thank you. Ayan. Thanks for watching. Have a nice day.